tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malubhang trahedya ang kasalukuyang kinakaharap ng Venezuela matapos umakyat sa mahigit 3,500 ang bilang ng mga kumpirmadong patay dahil sa naganap na kambal na lindol. Ayon sa pinakahuling ulat, nangangamba ang mga eksperto mula sa United States Geological Survey na maaaring umabot pa sa 10,000 hanggang 100,000 katao ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil sa tindi ng pinsala sa mga gusali. 12 araw matapos ang mapangwasak na lindol, patuloy ang pagtaya ng pamahalaan at mamamayan ng bansa sa lawak ng pinsalang iniwan nito. Libo-libong pamilya ang nawalan ng tahanan habang patuloy naman ang paghahanap sa mga nawawala sa ilalim ng mga gumuhong estruktura. Ang mga nakaligtas ay kasalukuyang nakikipagbuno rin sa matinding gutom, kawalan ng malinis na tubig at sapat na masisilungan sa gitna ng kalamidad. Dahil sa tindi ng kalamidad, nagdeklara si Acting President Delcy Rodriguez ng 7 araw ng pambansang pagdadalamhati para sa mga biktima. Kasabay nito, opisyal nang inilipat ang focus ng mga operasyon mula sa paghahanap ng mga buhay na biktima patungo sa pagkuha at pag-recover ng mga bangkay sa ilalim ng mga guho. Isang napakasakit na katotohanan na kailangang tanggapin ng libu-libong pamilyang naghihintay ng balita. Sa gitna ng pighati, nagtipon ang daan-daang mamamayan sa mga pangunahing lungsod ng Caracas at Maracaibo upang magsagawa ng madamdaming vigil para sa mga nasawi at nawawala. Sa Central University of Caracas, nag-alay sila ng mga puting kandila na maingat na inayos sa hugis ng mapa ng bansa. Ang bawat liwanag ay sumisimbolo sa kanilang pag-asa at pakikiramay sa lahat ng pamilyang nawalan ng mahal sa buhay sa trahedyang ito. Ang sakit at pangamba ay lumampas na rin sa mga hangganan ng bansa dahil ang mga Venezuelan na naninirahan sa ibang bansa ay gumagamit na ngayon ng social media upang humingi ng tulong para sa kanilang mga nawawalang kamag-anak. Kabilang dito ang dalawang magpinsan na nasa Espanya at Florida na patuloy na naghahanap ng balita tungkol sa kanilang mga lolo at lola na nakatira sa matinding na apektuhang bayan ng Caraballieda. Ibinahagi ni Valeria Veloz na nasa Espanya ang kanilang panawagan para sa mabibigat na makinarya tulad ng crane. Ayon sa mga dayuhang rescue workers na sumuri sa pinsala, kailangang mabuhat ang 10 malalaking slabs ng semento upang marating ang kinaroroonan ng kanilang mga lolo at lola. Kung walang sapat na kagamitan, halos imposible umanong maigalaw ang mga naglalakihang guho upang masagip o makuha ang mga biktima. Samantala, patuloy ang walang humpay na pagtatrabaho ng mga dayuhang tagasagip sa bansa. Ayon kay Ryan Ash mula sa Chazak Rescue na nakabase sa Pennsylvania, napilitan silang magtrabaho sa gabi at matulog sa araw. Ito ay dahil sa matinding init ng araw na nagpapahirap sa paghuhukay sa ilalim ng mga guho. Sa kabila ng pagod at panganib, hindi sila sumusuko upang makapagbigay ng closure sa mga naghihintay na pamilya. Upang mas maging organisado ang pagtugon sa krisis, nagtatag si Acting President Rodriguez ng isang bagong unit ng militar na mamamahala sa emergency at disaster management. Ang hakbang na ito ay naglalayong pabilisin ang pamamahagi ng tulong at muling pagtatayo ng mga komunidad. Gayunpaman, nahaharap ang pamahalaan sa malaking hamon dahil sa kasalukuyang krisis sa politika at ekonomiya na kinakaharap ng bansa. Bago pa man tumama ang lindol, ang Venezuela ay dumanas na ng matinding krisis sa ekonomiya, kakulangan sa pagkain at bagsak na serbisyong publiko. Tinatayang halos 8 milyong mamamayan na ang nangangailangan ng tulong pangkatauhan bago pa ang sakunang ito. Ang kalamidad na ito ay lalong nagpalubha sa sitwasyon ng bansa na naglagay sa milyong buhay ng mga mamamayan sa mas matinding panganib at kahirapan. May malaking pagkakaiba naman sa ulat ng pinsala sa mga estruktura. Habang sinasabi ng pamahalaan ng Venezuela na mahigit 850 gusali lamang ang nasira, iba naman ang ipinapakita ng satellite data ng NASA. Ayon sa ahensya, tinatayang aabot sa 59,000 gusali ang nawasak, kabilang ang mahahalagang ospital at paaralan na lubhang kailangan sa muling pagbangon ng buong komunidad. Dahil sa pagkawasak ng libu-libong tahanan, mahigit 17,000 katao ngayon ang walang matuluyan. Upang tugunan ito, sinimula ng pamahalaan ng mga proyekto sa muling pagtatayo sa Brisas de Mayquetia sa La Guaira. Maraming pamilya ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center habang naghihintay ng balita kung kailan sila makakabalik sa isang ligtas at permanenteng tirahan para sa kanilang pamilya.
Ipinangako ng mga autoridad na matatapos ang rekonstruksyon sa loob ng 3 buwan o mas maaga pa. Ayon kay Esther Birrier, isa sa mga inilikas na residente, sinimulan na ang pag-aayos sa kanilang gusali at umaasa silang matutupad ang pangako ng gobyerno. Ang mabilis na rehabilitasyon ng mga pabahay ay kritikal upang maibalik ang normal na pamumuhay ng mga pamilyang nawalan ng lahat ng kanilang ari-arian. Sa kabilang banda, ang sektor ng kalusugan ay nasa ilalim ng matinding presyur habang ginagamot ang libo-libong sugatan. Maraming doktor at nurse ang nagtatrabaho sa ilalim ng napakahirap na kondisyon at matinding kakulangan sa gamot. Ang mga ospital na nakaligtas sa lindol ay punong-puno na ng mga pasyente dahilan upang humingi ng karagdagang tulong medikal ang mga lokal na pamahalaan mula sa iba't ibang bansa. Isang halimbawa nito ang Klinika Alpha, ang tanging pribadong klinika na nananatiling bukas sa La Guaira. Nawalan sila ng 6 na doktor at 5 tauhan dahil sa lindol, kaya labis silang kulang sa manggagawa ngayon. Umaasa lamang sila sa mga donasyong gamot at kagamitan upang maipagpatuloy ang paggamot sa mga biktima habang patuloy na bumibigay ang pambansang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa bansa. Nagbabala naman ang mga voluntaryong doktor tulad ni Raxmara Godoy na patuloy na lumalala ang kondisyong pangkalusugan sa mga apektadong lugar. Malaki ang posibilidad ng paglaganap ng mga nakakahawang sakit dahil sa kawalan ng malinis na tubig at maayos na sanitasyon sa mga evacuation camp. Kung hindi ito maagapan sa lalong madaling panahon, mas marami pang buhay ang mawasak dahil sa mga sakit na madali sanang maiwasan. Sa gitna ng trahedya, may mga kwento pa rin ng milagro at katatagan. Isa na rito ang 12 taong gulang na si Fabiana Blanco na nakaligtas matapos matrap sa loob ng 30 oras sa ilalim ng mga guho. Sa kasalukuyan, siya ay nagpapagaling mula sa mga natamong pinsala sa kanyang mga binti at likod, ngunit nananatiling positibo ang kanyang pananaw sa kabila ng matinding takot at trauma na kanyang naranasan. Inilarawan ni Fabiana ang kanyang mga sugat bilang isang battle scar o peklat ng laban. Sinabi niya na ang mahalaga ay buhay siya at ginawa niya ang lahat upang makaligtas sa guho. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa maraming Venezuela na kasalukuyang nagdadalamhati at naghahanap ng sapat na lakas upang magsimulang muli sa kabila ng napakalaking pagkawala at pinsalang kanilang dinaranas. Bagamat ang opisyal na bilang ng mga namatay ay nasa higit 3,000 pa lamang, nagbabala ang United States Geological Survey na maaring mas mataas pa ito. Batay sa lawak ng pagkawasak ng mga infrastruktura, tinatayang maaring umabot sa pagitan ng 10,000 hanggang 100,000 ang pinal na bilang ng mga masasawi kapag natapos na ang lahat ng malawakang clearing at retrieval operations sa buong bansa. Ayon kay Rafael Velasquez mula sa International Rescue Committee, ang magiging pinal na bilang ng mga nasawi ay nakasalalay sa kakayahan ng bansa na gamutin ang mga sugatan. Nagbabala siya na kapag nawala na ang atensyon ng mundo sa bansang Venezuela, maaring mas marami pa ang mamatay dahil sa bagsak na sistema ng kalusugan na hindi kayang tugunan ang pangangailangan ng mga may sakit, sugatan at naghihirap. Ang trahedyang ito sa Venezuela ay isang paalala sa buong mundo ng kahalagahan ng mabilis na pagtugon sa sakuna at pangmatagalang tulong pangkatauhan. Habang nagsisimula ang mahabang proseso ng muling pagtatayo ng bansa, patuloy na nananawagan ang mga apektadong mamamayan ng suporta upang tuluyang makabangon. Tututukan natin ang mga susunod na kaganapan dito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang balitaan sa araw-araw.